Hello po. Kamusta po kayo? Ito pong muli si Nick Crisostomo. Nagbabahagi ng salita ng Diyos patungkol sa katotohanan, lalong-lalo na po sa kaligtasan, upang marami pong sumampalataya sa Panginoon, maraming maligtas, maraming makapasok sa kaharian ng Diyos, maraming makapasok sa kalangitan, at maraming maligtas sa kapahamakan, sa apoy ng impyerno. Sa mga oras na ito, ang nais ko pong ibahagi sa inyo ay ang patungkol sa anak ng Diablo at anak ng Diyos. Sa Bible po, nababahagi ang tao sa dalawang grupo. Ang una po ay yung mga anak ng Diyos, at ang pangalawang grupo ay yung mga anak ng Diablo. Totoo po bang may mga anak ng Diyos? Mayroon po. Totoo po bang may mga anak ng Diablo? So, mayroon po. At saan po tayo doon kabilang? Doon po ba tayo kabilang sa mga anak ng Diablo o doon sa mga anak ng Diyos? At kung tayo kabilang sa mga anak ng Diablo, pwede ba tayong maging mga anak ng Diyos? Pwede rin po. So kaya makinig po tayo, panoorin natin hanggang sa bandang huli para malaman natin na tayo ay mga anak ng Diyos. So, kaya unahin po natin yung mga anak ng Diyos. Saan po ba natin makikita yung mga anak ng Diyos? So sabi po dito sa Juan chapter 1 verse 12, sabi po dito, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. So sino po yung mga anak ng Diyos? Yung pong sumampalataya sa Panginoong Hesus, number 1. At yung pong tumanggap sa Panginoong Hesus, number 2. So, yun lang po ang binabanggit sa Bible na basihan ng pagiging anak ng Diyos. Yung sumampalataya sa Panginoong Hesus at tumanggap sa Panginoong Hesus. Kaya kung ikaw ay tumanggap sa Panginoong Hesus at sumampalataya ka sa Panginoong Hesus, nasa iyo ang dalawang ito, ikaw ay ginagawang tunay na anak ng Diyos, tagapagmana ng kaharian ng Diyos. At puntahan po natin yung kapag sumampalataya po ba tayo sa Panginoon, ano po bang nangyayari kapag tayo sumampalataya? Kasi sabi nga dyan, yung sumampalataya. So ito po yung nangyayari kapag sumampalataya ang isang tao sa Panginoong Hesus. Sabi po sa Juan chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So kung sino po yung sumasampalataya kay Jesus ay hindi na mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, may buhay ka sa kaharian ng Diyos, ang buhay mo ay nasa kalangitan. Patungo ka sa kalangitan kapag sumampalataya kay Jesus at ikaw ay iniligtas ng Diyos sa kapahamakan. Ito po yung kapahamakan ng impyerno. Yan po yung sumasampalataya. At patungkol man po sa pagtanggap, bakit po mahalaga ang pagtanggap sa Panginoong Hesus? Sapagkat sa pamamagitan ng pagtanggap sa Panginoong Hesus, hindi ito po siya pumapasok sa ating puso. Sabi po sa Juan o Pahayag chapter 3 verse 20, sabi ni Jesus, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan, kung di rin ginino man ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako sa kanyang tahanan at kakain kaming magkasalo. So si Kristo po ay kumakatok, nakatayo sa pintuan, at siya po ay kumakatok, katok lang siya ng katok, at hinihintay niya na siya ay pagbuksan noong may-ari kung kanino mang pintuan yun. At pag binagbuksan niya, handa po siyang pumasok at manirahan sa kanya. So alin po ang pintuan na tinutukoy dito ng ating Panginoon Hesus? Walang iba kundi ang pintuan ng ating puso. Kumakatok po siya sa atin. At hindi po siya papasok habang hindi po tayo nagdidesisyon na sabihin natin, Panginoon, pumasok po kayo. Ito pong ating puso ang kinakatok niya. Kaya kung gusto niyo po na papasukin siya, tanggapin niyo po siya sa inyong puso. Pagbuksan niyo ang Panginoon Hesus sa ating puso, sapagkat dito niya gustong manahan sa ating puso. Sabi pa po sa Efeso chapter 3 and verse 17, totoo nga po bang siya nasa ating puso? Kapag pinapasok natin siya, sabi dito, naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananampalataya. So si Kristo ay pumapasok at nananatili din sa ating mga puso sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Kaya kung sasampalataya tayo sa Panginoon, sa Panginoong Hesus, papasok po siya sa ating puso. Kaya kung paano tayo maging anak ng Diyos, kinakailangan, una, sumampalataya tayo sa Panginoong Hesus. Pangalawa, papasukin natin sa ating puso. Okay, pumunta naman po tayo dun sa
pangalawa. So paano natin malalaman yung mga anak ng dyablo? Ito naman po yung mga binabanggit ng Biblia o binabanggit ng salita ng Diyos patungkol sa mga anak ng dyablo. Sa Juan chapter 8 verse 44, ang kausap po niya dito ay yung mga kababayan niya ng mga Israelita na ayaw sumampalataya sa kanya at hindi sumusunod sa Diyos. At ito po yung sinabi niya, ang dyablo ang inyong ama. At ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Sa pasimula pa lang ay mamamatay tao na siya. Hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan sapagkat siya ay sinungaling at ama ng kasinungalingan. Sino pong binabanggit dito? Ang dyablo, si Satanas. Siya po ay sinungaling at ama ng kasinungalingan. Kaya may mga anak po siya. Sino po yung mga anak niya? Yung mga mamamatay tao, yung mga sinungaling, at yung mga taong makasalanan. So hindi lang po yung mamamatay tao, kundi lang po yung mga sinungaling, kundi lahat ng taong gumagawa ng kasalanan, manggagawa ng kasalanan, ay mga anak po ng dyablo. At alam naman po natin na lahat tayo ay nagkasala at lahat tayo ay laging masama. Sabi po sa Roma chapter 3 verse 12, ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Ibig sabihin, lahat ng tao ay naging makasalanan at naging masama. At lahat ng tao ay naging anak ng dyablo. Kahit po tayo, kahit ako man, nung hindi pa ako talagang anak ng Diyos, ay inaamin ko na ako'y anak ng dyablo sapagkat ginagawa ko ang kasamaan at ginagawa ko ang mga kasinungalingan. So, lahat po ng tao sa mundo ay naging anak ng dyablo. So, yan po. Kaya mayroon pong anak ng dyablo at mayroon din naman pong anak ng Diyos. Ngayon, pumunta po tayo. Paano po tayo magiging anak ng Diyos? Siyempre, anak ng dyablo, ay ayaw natin sa dyablo. Ay masama yun, maiimpyerno tayo, mapapahamak tayo. So, gusto natin mga anak ng Diyos. So, ano naman po dapat natin gawin? Katulad po ng pinag-aralan natin kanina, katulad po ng binanggit ko sa inyo kanina, paano tayo magiging anak ng Diyos? Katulad ng nasa sa Juan chapter 1 verse 12, anong dapat natin gawin para tayo ay maging anak ng Diyos? Una, sumampalataya tayo sa ating Panginoong Hesus, at pangalawa, tumanggap tayo. Katulad ng binanggit ko na sa inyo kanina sa Juan chapter 3 verse 16, sabi doon, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi na mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ganun po kahalaga ang pananampalataya natin kay Kristo. Bakit kay Kristo? Sapagkat siya po ang anak ng Diyos, siyang namatay sa cross, siyang tumubos sa ating mga kasalanan. At ang kailangan natin para tayo ay maligtas at maagaw tayo sa apoy ng impyerno at makapasok tayo sa kaharian ng Diyos, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, ang kailangan natin ay number 1, sumampalataya tayo sa ating Panginoong Hesus. At ang pangalawa, katulad ng sinabi ko na nga kanina, ay tanggapin natin si Kristo sa ating puso. Papasukin natin siya. Katulad ng papasukin po natin siya sa ating puso. Sapagkat sinabi niya sa Pahayag chapter 3 verse 20 na si Kristo ay kumakatok. Siya ay kumakatok at sino mang magbukas sa kanya, pagbuksan natin siya sa ating puso, ay siya'y papasok. So gusto niyang pumasok. So nasa sa atin na lang ang desisyon kung gusto natin papasukin sa ating puso. Kaya kung ako sa inyo, pagbuksan niyo si Kristo, papasukin niyo sa inyong puso dahil ang hatid niya ay kaligtasan at diyan kayo magiging tunay na anak ng Diyos. Papasukin natin siya, papasok siya, kumakatok siya. Sabi dito sa Ephesians chapter 3 verse 17, naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig. So siya ay nananatili sa atin sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Kaya papasukin natin siya at siya mananatili sa ating puso. So yan po, kung gusto nating maging anak ng Diyos, si Kristo ay ating sampalatayanan, at ang pangalawa, papasukin natin si Kristo sa ating puso. Ngayon, kung si Kristo ay napapasok na sa ating puso, kung tayo mga anak na ng Diyos, paano naman naman natin pananatilihin yung pagiging anak ng Diyos? Madali lang pong maging anak ng Diyos sapagkat
papapasukin mo lang si Jesus sa iyong puso at mananampalataya ka lang sa Kanya, yung dalawa lang na yun ang kailangan mo, magiging tunay na anak ka na ng Diyos. Ngayon, ano naman kailangan natin para siya'y manatili? Para siya'y manatili, para tayo manatiling mga anak ng Diyos. So, unang-una, para tayo manatiling mga anak ng Diyos, unang-una, huwag nating balikan ang dati nating mga kasalanan. So, dati makasalanan tayo, talikuran na natin yun at huwag na nating balikan. Sapagkat sabi sa Gawa chapter 2 verse 38, pagsisihan ninyo, talikdan ang inyong mga kasalanan. So, yung ating mga kasalanan, talikuran na natin yan. Pagsisihan na natin, talikuran na natin. Dahil hindi tayo magiging anak ng Diyos kapag hindi natin yan pinagsisihan at kapag hindi natin yan tinalikuran. At pangalawang dapat natin gawin para manatili tayong mga anak ng Diyos, huwag tayong manahan sa kasalanan. So, ibig sabihin, huwag tayong manatili sa kasalanan. Kung ano man yung ginagawa nating kasalanan, huwag nating panatilihan, iwanan natin. Umalis tayo dyan. Sapagkat sabi po sa unang Juan chapter 5 in verse 18, sabi dito, alam nating ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. So, isang palatandaan, kapag anak ka na ng Diyos, ang isang palatandaan na makikita sa iyo, ayaw mo na sa kasalanan, hindi ka na nagpapatuloy sa pagkakasala. Yan po. Yan. Sapagkat iniingatan sila ng anak ng Diyos at hindi sila maaaring galawin ng dyablo. Pag anak ka na ng Diyos, ang sabi ng salita ng Diyos, hindi ka na maaaring galawin ng dyablo. Basta't manatili ka sa Panginoon, hindi ka magagalaw ng dyablo. Walang kapangyarihan ang dyablo sa iyo. Kaya yun, hindi na tayo nananatili sa pagkakasala. Ay paano po kung ako'y nagkasala? So, siyempre, tayo naman po ay nagkakasala pa rin. Halimbawa, bigla kang nagalit. So, yun po'y kasalanan. Ang gagawin po natin kapag nagkasala tayo ay yung pong sinasabi sa Juan chapter 1 verse 9 na kapag ikinumpisal natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, tayo kanyang patatawarin at kanya tayong lilinisin. Ganun po. Just in case na tayo po'y nagkasala, may sagot dyan ang Panginoon. Anong tugon dyan ng Panginoon? I-confess natin. Ibig sabihin, aminin natin sa harapan ng Diyos yung ating mga nagawang kasalanan. At pagsisihan natin. At tayo ay patatawarin at lilinisin ng Diyos, ng Panginoon, kapag ating inamin ang ating mga kasalanan ayon sa Juan chapter 1 verse 9. Kaya may kapatawaran. At siya nga po pala, ano nga po ba yung pananatili sa kasalanan? Ang ibig pong, nais ko lang pong magbigay ng kapaliwanagan, halimbawa po, tayo ay magnanakaw, so, tapos, lagi ka nalang nagnanakaw. Kapag anak ka na ng Diyos, hihinto ka na sa pagnanakaw. Hihinto na tayo sa pagnanakaw. At tatalikdan natin yun. Isang halimbawa, lagi akong palamura, lagi akong nagagalit, araw-araw nagmumura ako, nagagalit ako. Hindi na tayo mananatili doon. Titigilan na natin ang pagmumura at titigilan na natin ang magalit. At hindi man biglaan, pero paunti-unti. Pero just in case na kapag mura ka o nagalit ka, ihingi mo ito ng tawad sa Panginoon. Katulad ng sinabi ko sa unang Juan chapter 1 verse 9, ang sabi doon, kapag ikinumpisal natin ang ating mga kasalanan, tayo ay kanyang patatawarin at tayo kanyang lilinisin. May pangakong kapatawaran sa mga taong nagpapakumbaba at ikino-confess na aamin sa Diyos ang kanilang mga kasalanan. Magpapatawad po ang ating Panginoon. So yun po, para tayo po ay makapanatili at para tayo po ay manatiling anak ng Diyos. Ang una, huwag na nating balikan ang dati nating mga kasalanan. Pangalawa, huwag tayong manahan sa kasalanan. Iwanan natin ang kasalanan. At ang pangatlo naman po, para tayo ay manatiling sa pagiging anak ng Diyos ay umatin po tayo ng church o sa mga iglesia o sa mga gawain na magtuturo sa atin ng pagsunod sa Diyos. So hindi po tayo makapag-iisang mananampalataya. Kinakailangan kasama po tayo ng kapwa natin mananampalataya. At ito po, maghanap tayo ng isang church o ng isang iglesia na ang itinataas ay si Kristo at tayo po ay makisama doon, mapabilang doon, magpamiyembro doon dahil yun ang magtuturo sa atin ng mga katuruan para tayo ay
lumago pa sa pananampalataya at para maturuan din tayo kung paano tayo makakapanatili sa pagiging anak ng Diyos. Mahalagang mayroon po tayong mga nakakasama na mga kapwa natin, mga anak ng Diyos. Hindi po tayo magtatagumpay kung nag-iisa lang tayo sa buhay. Kinakailangan marami din po tayong mga kasama na mga anak ng Diyos. Ito nga po, matatagpuan natin yan sa isang church o sa simbahan. Maghanap tayo ng simbahan ng itinatayos sa si Kristo. At sabi nga po sa aklat ng mga Hebrew, chapter 10, verse 25, huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. Okay, ngayon, gusto po ba nating maging tunay na mga anak ng Diyos? Sa oras na ito, sa sino man pong nagnanais na maging anak ng Diyos at sa sino man po na nais umalis o sa sino man po na ayaw manatili sa pagiging anak ng dyablo, ito na po yung pagkakataon para tayo po ay maging mga anak ng Diyos. Ano po bang dapat natin gawin? Ang unang-una po natin gawin, aminin po natin na makasalanan tayo. Yan po ang unang-unang dapat natin gawin. Aminin natin na makasalanan tayo dahil nga ang lahat ay nagkasala. Sabi sa Roma chapter 3 verse 12, ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Kaya tayo pong lahat ay makasalanan. Aminin po natin na tayo makasalanan. At ang pangalawa, sa mga kasalanan ito, anong dapat natin gawin? Yun po ating mga kasalanan, ipagsisihan po natin ang lahat ng ating mga kasalanang nagawa. At talikuran, pagsisihan at talikdan. Ayon po sa Gawa chapter 2 verse 38, so sabi ni Pedro, pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin. So kailangan po natin ng pagsisisi at pagtalikod upang tayo ay patawarin. Sabi ni Pedro, sabi ng salita ng Diyos. Kaya mahalaga po yung pagsisisi at pagtalikod sa ating mga kasalanan. At ang pangatlo na dapat natin gawin, ito na po yung pananampalataya. So katulad yung pagiging anak ng Diyos, kinakailangan po tayo ay sumampalataya sa ating Panginoong Hesus. Katulad ng binanggit ko sa inyo kanina sa Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi na mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya yung sasampalataya kay Kristo, wala na sa kapahamakan, kundi nasa kanya na ang buhay na walang hanggan. Makakamtan mo ngayon ang buhay na walang hanggan. Basta't seryoso kang sumampalataya sa Panginoon. At last na dapat natin gawin, ay yun nga, katulad ng binanggit ko sa inyo kanina, na si Kristo ay dapat papasukin natin sa ating puso. Patanggapin natin sa ating puso sapagkat gusto niyang pumasok. Katulad ng binanggit ko sa Pahayag chapter 3 verse 20, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung di rin gininuman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako sa kanyang tahanan at kakain kaming magkasalo. Kaya nais pumasok si Kristo sa ating puso at upang dito na siya manahan. Katulad ng sinabi ko sa Efeso chapter 3 verse 17, sabi dito, naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Ibig sabihin, si Kristo, ang tahanan talaga ni Kristo ay ang ating puso. Pero hindi sa mananahan hanggat di natin pinagbubuksan. Kaya sa oras na ito, seryosuhin natin ang pagiging anak ng Diyos. Pagbuksan natin siya at papasukin natin siya, imbitahan natin siya sa ating puso. At siya po'y papasok at ikaw ay magiging tunay na anak ng Diyos. At the same time, mayroon kang kaligtasan, mayroon kang buhay na walang hanggan, at lahat ng iyong kasalanan napatawad na. Ganun po ang pagiging anak ng Diyos at ganun po ang kaligtasan na ating tatanggapin. At pag tinanggap natin ito ngayon, ay wala na tayong takot sa kapahamakan sapagkat ang ating pupuntahan na ay kaharian ng Diyos. As soon as na tayo po ay bawian na ng buhay sa mundong ito, safe po tayo, papunta tayo sa kaharian ng Diyos. At yun ang napakaganda dahil ikaw ay anak ng Diyos. At sa oras na ito, nais ko pong muli na manalangin ng short prayer. Gagabayan ko po sa pananalangin yung sino mang nakakarinig ng video na ito at gustong maligtas, gustong maging mga anak ng Diyos, gustong makarating sa kaharian ng Diyos, dun siya gusto niyang mapunta sa langit kapag siya'y binawian na ng buhay. Sumabay lang po kayo sa maiksing panalangin na sasambitin ko. At kapag ito po yung mula sa inyong puso,
tiyak na bibigyan kayo ng kaligtasan at gagawin kayo ng Diyos na tunay na anak. Basta't seryoso po kayo. Pero sa mga hindi seryoso, hindi ito mangyayari. Mangyayari lang po ito sa mga seryoso. Kaya ganito po ang inyong gawin. Sabayan niyo po yung aking panalangin. Panginoong Hesus, salamat po ng marami sa buhay na ipinagkaloob niyo sa akin. Panginoong Hesus, inaamin ko po na ako'y masama at ako'y makasalanan at hindi ako karapat-dapat sa inyong harapan sapagkat ako'y marumi. Ngunit pinagsisisihan ko po ang lahat ng aking mga kasalanang nagawa. Patawarin niyo po ako mula pa ng pagkabata hanggang sa mga oras na ito. Patawarin niyo po ako sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Linisin niyo po ako sa lahat ng aking mga karumihan. Hugasan niyo po ako ng banal na dugo ng Panginoong Hesus na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. Panginoong Hesus, sumasampalataya po ako sa inyo na kayo ang kaisa-isang anak ng Diyos. Kahit kailan hindi kayo nagkasala, subalit kayo namatay sa krus para tubusin ang aming mga kasalanan. Panginoong Hesus, sumasampalataya po ako sa inyo na kayo ang aking tagapagligtas. Panginoong Hesus, binubuksan ko po ang pintuan ng aking puso. Pumasok po kayo. Mula sa oras na ito, kayo na po ang maging hari ng aking buhay. Salamat po sa kaligtasan. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat sa pagiging anak. Isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Amen.